Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos niyong panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana itong vlog kong ito ay may share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga co-teachers. At sana matapos niyong panoorin itong vlog kong ito, pakihit na rin yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At yung palaging request ni Sir Bong, kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Favor nyo na lang kay Sir Bong. Maraming salamat sa inyong lahat. Bago natin puntahan yung topic natin sa PEI, magbibigay lang ako ng karagdagang pananaw o thoughts dito sa recent vlog ko about IPCRF for 2023-2024 kasi may ilang nag-comment, nambas sa YouTube channel ko kasi sa vlog na ito, sabi nila, ang comment nila doon, hindi na raw gagawa dapat ng IPCRF ng 2023-2024 kasi meron daw order ang presidente na suspended ito, pero naipaliwanag ko na ito, doon sa aking vlog na need natin ng directive pa sa DepEd, kaya dapat gagawa pa rin tayo ng IPCRF for school year 2023-2024. Alam nyo, gaya ng sinasabi ko, hanggat walang official statement ang DepEd, gagawa pa rin tayo ng ating OPCRF for 2023-2024. Now, kung meron ng official statement ang DepEd, yun yung ating susundin. Yun yung ibig kong sabihin. Kaya lang, hindi ko alam kung ano ang interpretation or application ng inyong respective regions, divisions, and schools. Kung kayo ba ay pinapagawa pa o hindi na ng IPCRF for school year 2023-2024. Basta kami dito sa Division of Caloocan at ibang mga division dito sa NCR, alam ko kami dito sa Division of Caloocan gagawa yung aming mga guro, kami mga principal ng IPCRF or OPCRF for school year 2023-2024. Gusto kong batiin, i-shout out ang dati naming Assistant Schools Division Superintendent, ang matalino at maganda, si Dr. Neris Lomeda, hello po, madam. Magandang araw po sa iyo. Kachat ko siya kanina. Sabi niya doon daw sa division nila, gagawa pa rin ng IPCRF yung kanilang mga guro for 2023-2024. Alam niyo po, ma'am, dyan sa division ng Manila, alam ko marami din akong subscribers at nanonood sila ng aking vlog. Gusto ko rin batiin yung dati naming Schools Division Superintendent, ang napaka-proactive na Schools Division Superintendent, matalino, maganda, Dr. Nerissa Losaria. Magandang araw po, magandang umaga po, Ma'am Nanet. Yan kasi ang tawag sa kanya, ang nickname niya, naka-assign siya ngayon sa Division of Parañaque. Kachat ko siya kanina, ang sabi niya sa Parañaque, gagawa pa rin ng IPCRF yung kanilang mga guro for school year 2023-2024. Kung ayaw gumawa ng ilang guro natin ng IPCRF for school year 2023-2024, alam nyo, disadvantage ito on your part. Magiging unfair para sa inyo yan kasi natapos na ng mga guro yung kanilang task for school year 2023-2024. Kaya deserve ng ating mga guro talaga na magkaroon ng rating for the school year 2023-2024. Paulit-ulit si Sir Bong. Alam nyo, done nyo na kasi lahat yung lahat ng task, yung ibig ko sabihin, for 2023-2024. Kaya dapat bibigyan kayo ng IPCRF or bibigyan kayo ng inyong performance rating, and that is IPCRF. Mas gusto ba ng ating mga guro na wala na silang hard copy ng performance rating for 2023-2024? Or gusto ba ng ating mga guro na wala na silang hard copy ng IPCRF rating for school year
2023, 2024, yan ba ang gusto ng ating mga guro? Alam nyo, dear teachers, paano kung magpa-reclass kayo or magpa-promote kayo ng inyong teaching position for this school year? Ano ang gagamitin yung hard copy ng IPCRF? Kasi ang hinahanap sa reclass or promotion ay latest copy of your IPCRF. Ang hahanapin definitely ay pag nagpa-promote kayo, pag nagpa-reclass kayo, yung IPCRF nyo ng 2023-2024. Nagiget nyo ba si Sir Bong? Kaya dapat yung mga guro ay magkaroon sila ng IPCRF for school year 2023-2024. Gaya ng sinasabi ko kanina, kami dito sa Division of Caloocan, hanggat walang official statement ang DepEd kung ano ang gagawin, gagawa pa rin yung aming mga guro dito sa Division of Caloocan, kasama yung mga principals ng IPCRF or OPCRF for school year 2023-2024. Pupunta na tayo doon sa ating topic, dahil sa Executive Order 61, ni Pangulong Bongbong Marcos, even itong Productivity Enhancement Incentive or PEI ay nagkakaroon na rin ng issue sa ating mga guro, particular sa ating mga guro, kasi nga nagsuspend ang RPMS for 2024 yung ating presidente, Bongbong Marcos. Hindi lang PBB yung wino-worry ng ating mga guro, kasi pati itong PEI ay wino-worry na rin ng ating mga guro. Itong PEI ay tulad din ng PBB na lahat ng kawani ng gobyerno ay tatanggap nito, Ang PEI ay hindi lamang sa DepEd, again, ito ay natatanggap ng lahat ng kawani ng gobyerno. At ang binabanggit natin PEI, itong darating na December 15, 2024. Alam nyo, minsan, bago tayo magpatuloy dito sa PEI, makakwento ko lang, kasi may mga nagko-comment sa aking YouTube channel. Sabi nila, bakit daw, puro lang daw sa issue sa guro, concern sa guro, sa public schools, ang tinatakel ko sa aking vlogs, alam nyo po, sa mga hindi nakakakilala sa aking profesyon, kay Sir Bong, ako po ay isang public school principal, principal 4 po ako. Sa ngayon po, ang aking school assignment ay Caloocan High School dito sa Division of Caloocan. Nagsimula ako mag-vlog 4 years ago, at dahil ako ay nasa DepEd, ang mga topics ko ay nakafocus sa concern at issues ng ating mga guro sa public schools. Alam nyo kasi, mahirap mag-vlog ng mga political na issues, kasi ang DepEd, and the other agency, we always remain neutral. Tama ba, Sir Bong? Ang PEI, or Performance Enhancement Incentive, ay binibigay tuwing December 15. Nakatanggap na tayo ng mid-year bonus ng May, then year-end bonus naman ang tatanggapin ng November, at tuwing December naman ay meron tayong PEI na 5,000 pesos. Now, dahil sa Executive Order 61 ni President Bongbong Marcos, paulit-ulit yung mga tanong ng ating mga teachers, ang tanong ng ating mga guro, Sir Bong, makakatanggap po ba tayo ng PEI this December 2024? Ang sagot ay oo, yes, makakatanggap pa rin tayo ng PEI this December 2024. Alam niyo, ang layo pa ng December, pero pinag-uusapan na natin. Kaya nga kasi pinag-uusapan, kasi nga nababanggit ito sa Executive Order 61 ni President Bongbong Marcos. Now, kung nabasa niyo yung press statement ng DBM, ang sabi doon, magpapatuloy ang PEI ng 2024. So, walang dapat i-worry yung ating mga guro dahil meron tayong PEI this December 2024. Alam nyo, yung 5,000 pesos na PEI, natatanggapin natin ng December, ay malaking halaga na rin para sa ating mga guro. Itong PEI, ito yung ginagamit ng lahat ng ating mga guro para sa kanila Noche Buena. Tama ba ako? Alam nyo, dear teachers, kahit naman may Executive Order 61 si President Bongbong Marcos, hindi naman aalisin yung benepisyo natin ng PBB at PEI. Ang mangyayari lang,
magkakaroon lang ng ibang parameters sa pagbibigay ng PBB at PEI. Alam nyo, no, maaring magkakaroon ng ibang tawag instead of RPMS, or baka RPMS pa rin ang tawag pero magkakaroon ng overfall na posibleng hindi na masyadong complicated para sa mga kawani ng gobyerno. Sa ating mga guro, baka sa bagong RPMS na ilalabas, baka less na lang yung mga objectives. Ito yung posibleng kalalabasan ng pagbabago na gagawin ng technical working group. May natutunan ba yung ating mga guro sa vlog ni Sir Bong sa araw na ito? Maraming salamat po sa inyong lahat.